Ikinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na gibain o idemolisyon ang mga unauthorized business na itinayo sa mga dalampasigan at iba pang pampublikong lupain. Narito ang ulat. Sang-ayon ng Korte Suprema sa desisyon ng Court of Appeals o CA na gibain o magsagawa ng demolisyon sa mga unauthorized business na nakatayo sa mga public place dahil sa ito ay nakakaabala sa publiko. Ito ay matapos katigan ng Second Division ng Korte Suprema ang utos ng CA na gibain ang mga iligal na istruktura sa kahabaan ng Matabungkay Beach sa Lian, Batangas dahil sa kawalan ng permit o lease agreement sa pag-upa mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Bukod sa utos na demolisyon, pinagbabayad din nila ng danyos ang may-ari ng resort. Kabilang sa mga tinutukoy ay ang mga video kay machine, sari-sari store, billiard table, karinderya at iba pang negosyo sa mga dalampasigan na may tuturing na public nuisance. Sa ilalim kasi ng Article 694 ng Civil Code, ang public nuisance o anumang gawain na pagkukulang, pagtatatag, negosyo o kondisyon na nakapipinsala sa kalusugan o kaligtasan ng mga tao, nakakasakit ng damdamin o nakabibigla, gayon din ang lumalabag sa kagandahang asal o moralidad ay nakakaapekto sa karapatang pampubliko na nagdudulot ng common conflict. Napapaloob din sa naturang article ang pagharang sa mga pampublikong kalsada o daluyan ng tubig o di naman kaya ay sagabal sa paggamit ng ari-arian. Batay naman sa DENR Administrative Order No. 2004-24 at Public Land Act o Commonwealth Act No. 141, ang mga foreshore land ay maaari lang iparenta sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng DENR. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sinibak naman sa puwesto si Quezon City Police District Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. ayon sa QCPD Public Information Office. Ayon sa QCPD, nakumpirma ito nang makatanggap ng sulat Lunes ng gabi na pirmado ng NCRPO Regional Director. Wala pa umanong impormasyon kung anong rason ng pagtatanggal sa puwesto ng naturang hepe ng QCPD. Sa kasalukuyan, tatayong officer in charge ng QCPD, si Deputy Director for Administration Colonel Randy Glenn Silvio. Ikinalulungkot po naming ibalita na isang kababayan nating overseas Filipino worker o OFW ang namatay dahil sa naganap na insidente ng pagnanakaw sa Milan, Italy nitong Sabado de Gloria. Ayon sa Philippine Consulate General sa Milan, pumasok ang suspect sa apartment ng Israeli businessman kung saan namamasukan bilang helper ang Pinoy. Pinatay sa sakal ng suspect ang Pinoy helper. Naaresto naman ng otoridad ang suspect sa mismong pinangyarihan ng krimen. Sinusubukan ng makipag-ugnayan ng embahada sa mga naiwang pamilya ng OFW sa Pilipinas upang mahatira ng kinakailangang tulong. A beacon of hope. Ganito inalala ng mga Kristiyano si Pope Francis kasunod ng pamamayapa ng Santo Papa dahil sa mga iniindang sakit. Sa tuluyang pamamaalam ng Obispo ng Roma, ano nga ba ang sunod na hakbang ng Simbahang Katolika kapag pumanaw ang isang Santo Papa? Alamin yan sa ulat ni Faith Villanueva. Matapos ang pagdiriwang ng pagbabalik buhay ni Jesucristo nitong linggo ng pagkabuhay, ay siya namang ikinaluksa kinabukasan ng sangkatauhan sa balitang pagpanaw ng kataas-taasang pinuno ng simbahan na si Pope Francis dahil sa stroke, coma at irreversible cardiovascular collapse. Sa declaration of death, nakatala rin ang mga sakit na dati nang iniinda ng Santo Papa tulad ng pneumonia na kamakailang dahilan ng pananatili niya sa ospital. Mayroon rin siyang problema sa baga, arterial hypertension at type 2 diabetes. Si Pope Francis, ang ika-266 na Santo Papa na tinaguriang People's Pope,
dahil sa kanyang kababaang loob at tagapagsulong ng kapayapaan, katarungan at dialogo sa pagitan ng mga relihiyon. Siya ang kauna-unahang Santo Papa na iswita na mula sa Argentina. Malapit sa puso ng mga Pinoy si Lolo Kiko kung siya ay tawagin dahil sa kanyang pagbisita sa Pilipinas taong 2015 kung saan siya nagmisa at dinaluhan ng tinatayang 6 na milyong Pilipino. Nagpunta rin si Pope Francis sa Tacloban, Leyte upang bisitahin ang mga naging biktima ng bagyong Yolanda. Sa kanyang hiling, nais na mailibing ni Pope Francis sa Basilica of Santa Maria Maggiore na sumasalamin sa kanyang debosyon kay Birheng Maria. At ngayong nabakante ang posisyon ng Santo Papa, pansamantalang mamamahala ang College of Cardinals sa Simbahang Katolika at magpupulong upang magsagawa ng papal election o conclave. 4 na beses na pagbobotohan ito ng mga cardinal electors kada araw hanggat walang kardinal ang nakakakuha ng 2/3 na bilang ng boto. Habang wala pang nakakakuha ng boto, sinusunog ang mga balota at hinahaluan ng kemikal upang maglabas ng itim na usok. Habang puting usok naman ang palatandaan at hudyat na may napili ng susunod na Santo Papa. Faith Villanueva, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pagkatapos ng malulungkot na balitang pumanaw na si Pilita Corrales at Nora Honor, isa na namang haligi ng Philippines showbiz ang pumanaw. Haji Alejandro, singer at ang original crush ng mga kolehiyala ay pumanaw na sa edad na 70 dahil sa long-standing illness. Nagpasikat ng mga OPM classic gaya ng Tag-Araw, Tag-Ulan, Nakapagtataka at ng classic Panakip Butas, si Haji ay nakilala sa buong bansa bilang isang major singer at icon noong 70s at 80s. Sa mga naunang henerasyon, mananatiling alaala ang kanyang musika na sinasabing Golden Age of Filipino songs, simbolo ng galing sa sining na kaniyang naitaguyod at pinagmamalaki ng sambayan ng Pilipino. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, higit pisong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. National artist Nora Honor, inilibing na sa libingan ng mga bayani. Senate President Escudero, pinirmahan ng contempt order laban kay Ambassador Lacanilao. Kamara tinututukan ng kaso ukol sa pagpaslang kay Anson Ke bilang bahagi ng investigasyon sa Pogo. Pope Francis pumanaw dahil sa stroke at heart failure. Cardinals pansamantalang leader ng Simbahang Katolika. OPM icon Haji Alejandro pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Mainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.